Ayan, good morning po sa bawat isa. Good morning po sa ating mga nanonood sa umagang ito. Isang mapagpalang araw po. Handa na po ba tayong mapagpala ng Diyos sa umagang ito? Ayan, sapagkat ang salita po ng Diyos ay nagdadala ng pagpapala, pag-asa, kalakasan, mga kapatid. Salamat sa salita ng Diyos. Pinamagatan ko po ang mensahe na ito na Diyos ng proseso. Diyos ng proseso. Ang ating pong text ay nasa Jeremias chapter 1 verse 5 at itutuloy po natin sa chapter 29 verse 11. Hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa chapter 1 verse 5, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. Bago kay sinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Ang sabi sa Jeremias 29:11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Saglit po tayo manalangin. Father God, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat po, ang salita mo ay pagpapala. Ang salita mo ay kailangan po namin, Panginoon. Ang aming pong dalangin sa umagang ito, kayo po, Diyos, ang magbukas ng aming mga mata. Kayo po, Diyos, ang magbukas ng aming mga puso. Kayo po, Diyos, ang magbigay sa amin ng pangunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Ipakita mo po sa amin, Lord, kung paano po, Panginoon, aming ipapamuhay ang mga salitahan niyong ito. Salamat po, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ayan. Ang sabi po doon sa una, no, Jeremiah chapter 1, no, verse 5, nasa tiyan pa lang tayo, no? Paano po natin i-apply yan, no? Yan po isang good example, no? Na nagsasabi, nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, kilala na tayo ng Diyos. At ang Diyos ay meron ng plano sa buhay natin. Hindi lamang basta plano, magandang plano. No? Magandang plano sa kinabukasan. Kung ikaw ay wala pang plano sa buhay mo, ang Diyos meron ng plano sa buhay mo. Pangalawa, ay pinapakita nga, no? Jeremiah 29:11, mga kapatid. No, na pinapakita diyan na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hindi aksidente. Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na meron ng plano ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At napakalinaw na sinasabi diyan, hindi ito masamang plano, kundi magandang plano sa buhay natin, mga kapatid. So ang tanong ko sa umagang ito, nais ba natin na maranasan ang magandang plano na ito ng Diyos sa buhay natin? Kukonti yung nais. Ulitin ko, nais mo bang mangyari ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo? Amen. Pangalawang tanong, handa ka ba magpaproseso sa Diyos? Ayan. So naalala ko, 'di ba? Ang Diyos hindi siya instant maker, kundi process maker siya. Hindi siya katulad ng mga nangyayari sa mundo ngayon na instant. Instant. Ang Panginoon hindi po ganoon. Talaga siya po ay proseso, dahan-dahan
mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin, mga kapatid. Pansinin natin ang Genesis chapter 1, verse 11. Ang sabi diyan, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, makita natin, no? Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Napakaganda ba ng langit? Napakaganda ba ng lupa? Napakaganda po ng pagkalikha dyan. At hindi po yan nilikha ng Diyos na sinabi lang niya, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa. Tapos na. Kung babasahin po natin ang mga susunod na verse dyan, isa-isa po nalikha ng Diyos. Isa-isa. Talagang bawat nilikha niya, talagang nilikha niya ito ng napakaganda. Nilikha niya ito ng may karunungan. Mga kapatid. At sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 25, nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. So, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda, mabuti at maayos. Bakit? Dahil nilikha ito ng Diyos na nasa proseso. Mga kapatid, nasa proseso. Hindi nagmadali ang Diyos. Di ba? Kayo na ba experience na ba kayo ng yung ginawa nyo na minadali ninyo? Pero ano yung resulta? Di ba? Pangit pag minamadali. Di ba? Gusto mo pag gumawa ka talagang aayusan mo. Ganon ang Diyos, mga kapatid. Bagamat proseso, pero ano yon, mga kapatid? Sigurado yon, maganda ang kalalabasan noon. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay tayo rin yung mga buhay natin. Dumadaan tayo sa proseso. Hindi para mabigatan, masaktan, kundi idinadaan tayo ng Diyos sa proseso kasi meron siyang, gusto niyang mangyari yung magandang plano sa buhay natin. At meron po mga karakter sa Bible na dumaan po sa proseso. Hindi po madali. Hindi madali. Halimbawa po itong si Abraham. No? Si Abraham. Isa lang siyang, sabihin natin, isa siyang businessman. Pero, nung tinawag siya ng Panginoon, nagpasya siya na sumunod sa Panginoon. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Yung pagsunod niya, hindi po madali. Isipin nyo, iniwan niya yung kanyang lugar at sumunod siya sa proseso na ginawa ng, at naging ano po siya, naging tawag doon, parang ano yung pag ikaw ay pumupunta sa ibang bayan, hindi, parang estranghero, tama, estranghero. Eh, ang ganda ng kalagayan niya. Businessman siya, may mga katulong siya, pero nung tinawag siya ng Panginoon, nagpasya siya, sige Lord, sunod ako sa iyo. At nang sumunod siya, hindi po naging mabilis, maganda yung ano. Pero alam nyo, ang dulo, siya po ay pinagpala ng Panginoon at siya po ay naging ama ng maraming bansa. Siya rin yung tinatawag na father of faith, mga kapatid. Sa buhay niya. Si Moses. Paano po na-proseso si Moses? Si Moses ay isang, dumating siya sa kalagayan na tagapag-alaga lang siya ng mga tupa, ng mga hayop, at may edad na siya. Pero dati, ano siya, alam niyo ba si Moses? Ano siya, laking Egypt siya. Isip niya, mentalidad niya, yung karunungan niya, at siya ay meron siyang posisyon. Pero hindi po yun ang ginamit ng Panginoon, no? At siya po ay umalis sa Egypt. At siya ay namuhay hanggang sa nagkaedad siya, tinawag siya ng Panginoon. At doon sa kanya, kasi ano siya, sabi nga sa Bible, full of wisdom si Moses. Magaling si Moses.
Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Alam nyo, nung pinroseso siya ng Panginoon, dumarting siya sa kalagayan, nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, sino po ako? Sino po ako na magliligtas sa bayan mo? Alam nyo, ang bansang Israel ay 400 taong naging alipin sa Egypt. At nais ng Panginoong iligtas ang Israel sa bansang Egypt. At si Moses ang kanyang ginamit. Ang purpose ng buhay ni Moses ay para iligtas ang bansang Israel doon sa Egypt, mga kapatid. At si Moses, ginamit siya mightily ng Panginoon. Na kung mababasa natin ang Bible, no, talagang yung mga signs and wonders ay nagamit si Moses, mga kapatid. Mula doon sa mga pangit na naranasan niya, mga naranasan niya, mga kapatid. Sino pa? Sino pa yung si David? Si David ay isang tagapag-alaga lang ng tupa, mga kapatid. Pero si David ay kumikilala sa Panginoon. At ang Diyos ay may purpose sa buhay niya. Kaya si David ay idinaan ng Panginoon sa proseso. Mula sa pagiging tagapag-alaga ng tupa, naging tapat siya, hanggang sa unti-unti. Alam nyo, ang tawag pala kay David ay siya ay magiging hari ng Israel. At mula sa angkan niya, magpapatuloy ang mga susunod pang hari. Yun ang purpose ng buhay ni David, mga kapatid. Si Jose. Si Jose ay isang napakabata. At sa kanyang batang edad, nagbigay ang Diyos ng panaginip sa kanya. Na siya ay magiging isang dakila siya sa mga susunod na panahon. Sinabi niya ito sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, pinagtawanan siya. At yung pala ay yun yung tawag ng Diyos sa kanya. Ngayon dumaan na itong si Jose sa proseso. Hindi po naging maganda. Bakit? Sipin mo ang tawag sa iyo ng Diyos, magiging dakila ka sa mga susunod na panahon. Pero ano nang nangyari kay Jose? Si Jose po ay naging ibinenta para maging alipin ni Potiphar. Napakapangit na mga pinagdaanan po ni Jose. Pero sa dulo po, alam nyo, si Jose ay naging pangalawa, kanang kamay ng paraon. Sabi nga, ang pagkakaiba lang ng kapangyarihan ni Jose at ng paraon, yung upuan. Ganon ka-powerful si Jose. Pero mga kapatid, hindi po naging maganda ang proseso, mga kapatid. Kaya nga nakita ko, mga kapatid, hindi porkit mga pangit yung mga nangyayari sa atin, ay wala ang Diyos sa buhay natin. Merong pinapayagan ng Diyos na daanan natin. May mga bagay ang Diyos na gusto ng Diyos na matutunan natin, makita natin, mga kapatid. Kaya kung meron man tayo mga pinagdadaanan di maganda, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ngayon, tingnan po natin, no? Tingnan po natin yung Ecclesiastes chapter 3 verse 11. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyayari sa takdang panahon. Doon lang po, no? At sabi ron, sige, buong yun na to, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pero hindi talaga natin maunawa ng mga ginagawa niya mula noong simula hanggang wakas. Ang ganda-ganda niya sa English eh. He make all things beautiful in His time. He make all things
lagyan natin ng klaro yung all things. Ibig sabihin ng lahat ng bagay, hindi lang sa magagandang bagay, kundi kahit sa mga pangit na bagay na nangyayari sa buhay natin, ay isang bahagi ito ng proseso ng Diyos. Pero ang dulo, ang sabi roon, He make all things beautiful. Maganda. Merong ikagaganda yung pangit na pinagdadaanan natin, mga kapatid. Ayaw natin, minsan gusto natin laging comfort, gusto natin laging maganda yung pakiramdam, gusto natin, ayaw natin ng mga problema. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na, pastor, talagang hirap naman na may problema. Oo, dinaanan ko rin yan, problema. Pero, pinapakita ng Panginoon, ang mga bagay na dinadaanan natin, merong layunin ng Diyos. May layunin ng Panginoon. So, mga kapatid, tingnan natin. Ano ba yung mga ginagamit ng Diyos na proseso para marating natin? Marating natin yung magandang purpose ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Linawin ko lang, unang-una na, mga kapatid. Ang original na plano ng Diyos, ikaw at ako, nilikha tayo para mahalin ng Diyos at maging bahagi ng kanyang pamilya at pagpalain tayo ng Panginoon. Kaya lang, nagkaroon nga ng problema dahil sa kasalanan na nahiwalay po, naputol ang plano na ito ng Diyos. Pero gumawa pa rin ang paraan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para ibalik tayo sa original na plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dahil sa Kanya, pinatawad na ang lahat ng ating, pinatawad na, mga kapatid. Pinatawad na. Kaya nga, huwag niyong sasabihin ngayon na ikaw ay Kristiyano, ako ay isang makasalanan pa. Hindi na. Pinatawad na. Oo, hindi perfect. Pero hindi porkit nagkakamali tayo, makasalanan pa rin tayo, hindi na. Sinasabi ng salita ng Diyos, tayo po ay ginawa niyang mga anak, mga kapatid. At, siyempre, yung iba nga, sabi nga, sana, nung tinanggap ko ang Panginoon, anak, kaya, kinuha na lang ako ng Panginoon para wala nang hirap. Pero hindi. Alam nyo, kaya tayo nabubuhay pa sa mundong ito dahil may plano pa ang Diyos sa buhay natin. May plano pa ang Panginoon. Kaya tingnan natin, ano ba mga proseso para makita natin? Ano ba mga proseso ang ginagawa ng Panginoon para marating natin yung magandang plano na yun ng Diyos sa buhay natin dito sa lupa? Number 1, mga kapatid, salita ng Diyos. Tandaan natin, kung maalala nyo noong Sunday, ano yung salita ng Diyos? Ito yung manual ng buhay natin. Kung gusto mo na ang buhay mo ay maging tama sa paningin ng Diyos, kung ang buhay mo ay magkaroon ka ng daan na maayos, pumunta ka sa salita ng Diyos. Nain dito kung paano tatakbo ng maganda ang buhay natin. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi sa John chapter 15 verse 3, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos naglilinis. Ang salita ng Diyos nagbabago. Kaya nga, pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, minsan tinatamaan tayo. Oh, si pastor naman, ngayon lang ako umatin, pinatamaan agad ako. Hindi po. Talaga po, ang salita ng Diyos, tumatagos yan. Mga kapatid. Pero, pasalamat ka sa Panginoon. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, tinutuwid niya ang itinuturing niya mga anak niya. Di ba? Tayo mga magulang. Tinutuwid natin yung mga anak natin. Bakit? Kasi ayaw natin silang mapasama. Ayaw natin silang mapahamak. Di ba? Ganon din ng Diyos. Kasama po sa proseso ang pagtutuwid.
Wag lang puro encouragement. Pero pag puro encouragement lang ang gusto mo, aba, mahina po tayo. Pag dumaan tayo sa mga pagsubok, mahina tayo. Pero kung willing tayo magpatuwid sa Panginoon, alam, pag dumaan ka sa mga sitwasyon, matibay ka. Mga kapatid. So, ang salita ng Diyos, sabi, naglilinis. Kaya nga, mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ito ang magpapakita, sabi nga, katulad daw ng ang salita ng Diyos, katulad ng salamin. Pag tayo humarap sa salita ng Diyos, nakikita natin kung ano talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Katulad siya ng salamin. Kaya nga, pag nakita mo kung anong, di ba? Pag ikaw ba nagbibihis, di ba harap ka sa salamin? At nakita mo yung isang bitones. Teka, baka yung bitones ko kulang. Ayan. Yung isang bitones hindi nakatama. Ang suot mo ng bitones, mali. Anong gagawin mo? Nakita mo ng salamin. Anong gagawin mo? Baliktad. Okay. Aalis ka? Hindi. Nakita mo, salamat buti nakatingin ako sa salamin. Ay, pala, aalis ako. Baliktad yung polo ko. Pala, yung isang zipper, Di ba? Dahil sa salamin, aalis ka, maayos. Ganon din ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan bukas ka. Bukas ka sa salita ng Diyos. Kaya pagtutuwid, pag-encouragement, bukas ka. Kasi aayusin tayo ng Panginoon. Sabi diyan, lilinisin, hindi padudumihin. Sabi diyan, malinis na kayo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, naglilinis. Lilinisin ka ng Panginoon. Lilinisin tayo ng Panginoon. Bakit? Laking mundo tayo. Alam niyo, original tayo, anak ng Diyos. Pero saan tayo lumaki? Sa mundong makasalanan. Ang isip natin, ang ating mga pag-uugali. Kaya ang Panginoon, binalik tayo sa original na plan ng Diyos. Gawin tayong anak, pero hindi pa nababago yung isip. Hindi pa nababago yung ugali natin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, pinoproseso tayo. Inililinis tayo yung mga ugali natin. Di ba? Kaya nga, ang daming mga nabago sa buhay natin. Dahil yan, sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa awit 119 verse 24, ang inyong mga turo ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at nagsisilbing tagapayo. Papayuhan talaga tayo ng salita ng Diyos. Papayuhan tayo ng makakabuti, hindi makakasama, mga kapatid. Sabi ko nga, nung inaanyayahan ako, inimbita ako ng kuya ko. Kuya ko ang naging unang na-born again. Nagkaroon ng Bible study sa bahay. Siyempre, may pupunta, kahiyaan na lang. Uupo ako doon, pero hindi ko gusto. Kasi ang dami kong barkada, ang dami kong bisyo, ayokong pagtawanan. Kaya nga, pag alam ko na pupunta sila, pag naunahan ko sila, hindi nila ako makikita sa bahay. Pero pag naunahan nila ako at nakit sa bahay, kahiyaan na lang. Kahiyaan na lang. Kaya ako umaten. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ka ba umaten dahil kahiyaan lang? Ay, ano nangyari sa akin? Umuupo ako na kinis. Sabi ko, amen. Praise the Lord. Amen. Pero sa puso ko, wala. Alam nyo, hindi ako nabago. Hindi ako nabago. Pero nung talagang seryoso na, nakinig ako ng salita ng Diyos, binuksan ko ang puso ko, sige Lord. Doon nagsimula yung pagbabago sa buhay ko, mga kapatid. O, balikan natin yung Josue. No? Yung Josue, chapter 1, verse 8. Huwag mong kakalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulay mo ito araw at gabi. Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, mapapasama ka. Yung ba nakalagay? Pag ginawa mo ito, maghihirap ka. Ano nakalagay? Kung gagawin mo ito, uunlad ka, magtatagumpay ka. Oh. Unang proseso, salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pag ang salita ng Diyos,
inano mo na to, nireject mo na. Naku, ang hirap. Mahirap magbago. Unang proseso, salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, tayong lahat, nung pinayagan natin, binuksan natin ang puso natin sa salita ng Diyos, dumating ang magagandang pagbabago sa buhay natin, mga kapatid. Yan po nagagawa. So, unang proseso, salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag niyong rejectin ang salita ng Diyos. May dalang pagpapala, may dalang magandang pagbabago yan sa buhay natin. Salita ng Diyos, mga kapatid. Pangalawa, ang banal na espiritu, mga kapatid. Ang pinakamahalaga, mga kapatid. Dahil yung una, hindi mo pa masyado maiintindihan yan. Pag wala pa ang banal na espiritu sa'yo. Ngayon ang tanong ko, nasa inyo na ba ang banal na espiritu? Sisiguraduhin ko yan. Ngayon, ayokong mag-assume. Ang daming nag-amen eh. Sige, siguro okay na. Meron pa isang malakas ang boses. Ang tanong ko, paano ba masiguro na ang banal na espiritu ay nasa sa akin? Paano ba? Magsisimula yan. Pag si Jesus na dakilang Panginoon ay tinanggap mo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, sasayo ang Holy Spirit. Mananahan ang Holy Spirit. At sasabihin mo ngayon, pag pumunta ka sa salita ng Diyos, magugulat ka. Bakit? Intindi ko ang salita ng Diyos. Kasi hindi kayang unawain na sarili nating karunungan, kakayanan ang salita ng Diyos. Maliban ng Holy Spirit ay sumasayo. Samantalahin ko ang pagkakataon na ito, mga kapatid. Masiguro ko na ang Holy Spirit ay nasa inyo. Mga kapatid, magkakaroon ako ng isang prayer of acceptance. Prayer of acceptance sa Panginoon. Mga kapatid, kung hindi mo pa ito ginagawa sa buhay mo, hindi po ang pagtanggap sa Holy Spirit, pastor, naniniwala naman ako may Diyos. Hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Kailangan magkaroon tayo ng pagdidesisyon. Natanggapin natin si Jesus bilang Panginoon. Si Jesus ay pinadala upang maging Panginoon natin. Bakit si Jesus? Kasi si Jesus ang mabuting pastol, mga kapatid. Ang sabi sa awit 23, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Mga kapatid, kailangan natin ng Holy Spirit sa buhay natin. Siya ang tutulong sa atin para maunawaan natin yung proseso ng Diyos sa buhay natin. Maunawaan natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, nais ko na i-lead ang bawat isa. Ang bawat isa, lalo na po yung ating mga bago ngayon, sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. At pagkatapos nito, ang Holy Spirit ay mananahan sa atin. At siya ang tutulong sa atin. Lahat ng hindi natin kaya. Ako hindi ko kaya. Isuko yung mga bagay sa buhay ko. Bisyo, ibang mga ugali. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Pero nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay ko, so dumating ang Holy Spirit sa buhay ko at nagulat ako. Nakuha kong isuko yung mga bisyo, nakuha kong mabago yung mga bagay na dapat baguhin sa buhay ko. Hindi sa sarili. Sabi nga ang salita ng Panginoon. Sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi sa pamamagitan ng lakas mo, hindi sa pamamagitan ng karunungan mo, makakamtan mo ang tagumpay. Kundi sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng Holy Spirit. So mga kapatid, sa oras na ito, hiniling ko na pumikit po tayo. Lalong-lalo na, doon sa hindi pa siya tiyak na tinatanggap niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, kung hindi ka tiyak, ito ang pagkakataon. Namatay si Jesus sa iyo, sa lahat ng tao, sa ating lahat. Ano man ang mga kasalanan na gawa natin, gano'n mang kalaki, gano'n mang karami, mahal na mahal tayo ng Diyos.
Pinatunayan niya yan. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Sa umagang ito, sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, sige, ipahayag ng labi mo. Sabi ng salita ng Diyos, kung ipapahayag ng labi, kailangan mag-confess tayo. I-confess ng ating mga labi. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa dakila mong pag-ibig sa akin. Inialay mo ang buhay mo doon sa krus ng Kalbaryo upang ang aking kasalanan ay mapatawad, upang ako ay maibalik sa magandang plano mo sa buhay ko. Panginoong Jesus, umaamin po ako. Ako po ang nasusunod sa buhay ko. Laging ako. Naniniwala ako sa iyo. Pero hindi ikaw ang nasusunod sa buhay ko. Panginoong Jesus, nananalig po ako na ikaw ang dakilang Panginoon at tagapagligtas na ipinadala ng Diyos Ama. Sa oras na ito, nagdidesisyon po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Jesus, inaanyayahan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Marami po salamat sa oras na ito, sa kapatawaran, sa aking mga kasalanan, sa kaligtasan, at marami pong salamat sa banal na Espiritu na ngayon ay tinatanggap ko. Sa pangalan ni Jesus, right now, receive the Holy Spirit right now. In Jesus' name. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakalaga po. Ang Holy Spirit, siya ngayon ang gagabay sa atin. Mararamdaman nyo yan. Pag gagawa kayo ng mali, mararamdaman nyo yung puso. Mawawalan kayo ng kapayapaan. Pag naman kayo nakakagawa ng tama sa paningin ng Diyos, makakaramdam kayo ng kasiyahan, kapayapaan sa puso nyo. Mga kapatid, gagabayan tayo ng Holy Spirit. Sasabihin niya, anak, mali yan. Anak, tama yan. Mali yan. Huwag yan. Ito gawin mo. Siya ang gagabay sa atin. Ang sabi sa John 14:26, pero kapag nakaalis na ako, sabi ng Panginoong Hesus, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang Holy Spirit ay siyang ipinadala matapos ang Panginoong Hesus. Ang Holy Spirit ay pinadala para sa iyo at para sa akin. Ano ang layunin, purpose ng Holy Spirit? Siya ang tutulong sa atin para marating natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Yung mga hindi natin kaya, bibigyan niya tayo ng kakayanan. Yung hindi natin alam, bibigyan niya tayo ng kaalaman. Ang Holy Spirit, tingnan po natin. Napakaganda po ng layunin niya sa buhay natin. Kaya nga, dapat, pag nararamdaman natin siya sa buhay natin, kailangan nagpapasakop tayo. Mararamdaman nyo yan, mga kapatid. At habang siya ay nakikilala nyo, pati yung tinig niya, maririnig nyo yung tinig niya sa buhay ninyo, mga kapatid. Ganyan po ang gagawin ng Holy Spirit, no? Siya yung tutulong sa atin. Ngayon, anong proseso ang ginagawa ng Holy Spirit? Ano yung unang proseso na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Tingnan po natin. Sa Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na moralidad, kalaswaan, kahalayan,
pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano po sinasabi diyan? Yan po yung luma nating pagkatao. Yan po yung gusto ng Panginoon na iproseso muna. Yan po yung buhay natin. Laking mundo tayo. Laking mundo tayo, mga kapatid. Gusto ng Panginoon iproseso tayo. Yan yung buhay natin. Totoo yan. Di ba? Tayo magagalitin. Hindi tayo nagpapaagrabyado. Baka meron pa, mainggitin tayo. Mapagtanim tayo ng sama ng loob. Yan pinapakita yung mga luma nating pagkatao. Pero anong gagawin ng Holy Spirit? Pag siya'y nasa atin, yung gagawin niya sa buhay natin, tingnan natin. Galatians chapter 5, verse 22 to 25. Ang sabi diyan, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Number 1, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Mga kapatid, yan po yung gagawin ng Panginoon sa atin. Diba napakaganda yung ibubunga ng Holy Spirit? Kung ang Holy Spirit ang masusunod sa proseso sa buhay natin. Diba? Ikaw punong-puno ka ng galit. Magugulat ka. Ngayon, punong-puno ka ng pag-ibig. Noon, punong-puno ka ng kabigatan. Mapag-alala ka, pero ngayon, kahit may mga problema, meron ka pa rin kapayapaan. Matindi ang gawa ng Holy Spirit. May problema ka. Aba, nakakangiti ka. Nakakatawa ka. Nakakapagpatuloy ang buhay mo. Lumalaban ka. Yan ang nagagawa ng Holy Spirit sa buhay natin, mga kapatid. Kaya napakalaga ng Holy Spirit sa buhay natin. Siya ang may kakayanang baguhin yung mga hindi magagandang pag-uugali natin. At pagagandahin ng Panginoon ang mga ugali natin. Kaya nga, may nakakapansin sa atin eh. Aba, parang may nabago sa iyo, pare. Aba, bakit parang ibang aura mo ngayon ah? Sino ba ang ano mo? Sino ba ang inspirasyon mo? Wala, yung misis ko lang. Misis ko. Hindi, dahil yan kay Lord. Dahil sa Panginoon. Oh, pare, hindi ka na sumasama ngayon sa amin ah. Bakit ba? Oh, di ba? At nandiyan ba yan? Ito, yung babaguhin muna. Bakit ito? Bakit ito? Kasi inihahanda tayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung hindi tama ang pag-uugali natin, naalala ko ito. Yung nanalo sa loto, pero lilinawin ko to. Tinanong ko to, pwede ko ba tong illustration? Sabi sa akin ng Holy Spirit, pwede, linawin mo lang ha. Hindi na tayo tumataya sa loto. Kung Kristiyano ka, ang Diyos na ang pinagtitiwalaan mo, hindi ang loto. Ito kasi, na TV to, Corina Sanchez. Tung mahirap na ito, nanalo sa loto, milyon. Bigla siyang yaman, di ba? So, yaman niya. Pero ilang buwan lang, aba,
napanood na naman siya sa TV. Sabi sa kanya ni Corina, aba, nakahiga ka na sa kama, bakit bumalik ka pa sa banig? Ano nangyari? Kasi milyon, ilang buwan lang naubos. At bumalik siya sa dati niyang buhay na mahirap. Bakit? Kasi, ang ginawa niya sa pera, yung dati luma niyang pagkatao. Good time, pasaya, talagang yung ang kanyang ginamit doon sa pera niya ay yung dati niyang pagkatao na hindi tama. Puro pasarap ang ginawa niya. Wala yung pera. Kaya alam nyo, kahit gaano pa yung mga malaking pera, pero hindi tayo magpapabago sa Panginoon. Mahirap. Diba sabi roon? Yung tapat sa maliit, pinagkakatiwalaan ng malaki. Kung tayo, may ugali tayo hindi tapat, nag-expect ka na bigyan ka ng mas malaki ng Panginoon? Baka hindi. Kasi sa maliit pa lang, hindi ka mapagkatiwalaan. Kaya nga, binabago tayo ng Panginoon para inihahanda tayo doon sa gusto ng Panginoon sa atin. Yung manggandang kinabukasan na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga, dapat willing tayo. Kaya nga, tanong ko, willing ka ba magpaproseso sa Panginoon? Kasi, ang Panginoon, pinoproseso niya tayo. Naalala ko, nung binata pa ako, isang madaling araw, nagising ako, ramdam ko, ang Panginoon, ginising ako. Basta pagbukat ko ng Bible, nabasa ko yung kay Peter. Sabi ng Panginoon kay Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, opo. Alagaan mo yung mga tupa ko. Mahal mo ba ako? Binabasa ko yun, naiyak ako. Hindi ko maintindihan. Bata pa ako. Pero, sinuko ko yung buhay ko, binata pa ako. Iyak ako na iyak. Sabi ko, ano kaya to? Iyak ako na iyak. Basta sinabi ko, Lord, alam mo naman, mahal na kita. Sinuko ko na ang buhay mo. Yung pala, may tawag ang Panginoon sa akin. Gagawin niya akong pastor. Pero hindi agad nangyari yun. Ang dami kong pinagdaan ng mga pangit. Dumaan ako, unang trabaho, janitor. Janitor, Lord. Napakababa. Pala, tapos puro babae pa yung ako, napakamahiyain ko. Naku, talaga sabi ko, alanganin ako. Kaya lang, alam ko, ito yung binigay ng Panginoon sa akin. Doon pala, proseso ng Panginoon, yung ugali ko na mahiyain. No? Kasi, puro babae yung mo doon eh. May mga suplado, meron namang mabait, yung pakikipag-usap sa tao. Hindi ko alam, may proseso palang ginagawa ang Panginoon sa buhay ko. Na bahagi yun para gagamitin ko. Pag dumating na yung anak, eto na. Gawin mo na yung layunin ng buhay mo. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Sa tingin natin sa una, pangit. Parang, ganito? Hindi porkit pangit, hindi yan kalooban. Last, pangatlo. Handa ba tayo magpaproseso sa Panginoon? Pangatlo, pagsubok. May amen pa mo. Pag pagsubok, ibang usapan eh. Madaling sumunod, sige Lord. Pero pag medyo masakit na bagay na proseso, ay hirap sumunod sa Panginoon. Ay Lord, teka muna, Panginoon. Huwag mo munang pakialaman yan. Kaya nga, Panginoon, dapat si Jesus, hindi bisita. Ang bisita, pag pinapasok mo sa bahay, may limitasyon siya. Hindi siya pwedeng, pag pumasok ng bahay, akyat siya sa taas, mag-aalungkat siya ng mga gusto niya. Ganon ba ang bisita? Ang bisita, behave. Doon ko lang sa isang Pero pag Panginoon,
Pag pinapasok mo sa bahay mo ang Panginoon, sabi ng Panginoon, anak, tanggalin mo yan. Opo. Anak, akit ako sa taas. Sige po, sige po. Panginoon eh. Panginoon siya, hindi ikaw ang Panginoon. Siya ang Panginoon eh. Siya ang masusunod sa loob ng bahay. So, ganoon din tayo. Pag sinabi mo Panginoon siya, siya nasusunod sa buhay mo. Pag sinasabi mo Panginoon mo siya, pero hindi siya nasusunod sa buhay mo, hindi siya ang Panginoon mo. Napakalinaw niya, mga kapatid. Pangatlo, pagsubok. Tingnan natin na Santiago chapter 1, verse 2 and 4. Mga kapatid, magala kayo. Sipin mo, mga kapatid, magala kayo. Pag kayo nagkapera, maraming pera. Yung ba sinasabi? Mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Ha? Lord, sinong tao ang nakatawa kapag may pagsubok? Sapagkat, anong dahilan? Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. At sabi, next, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Ang pagsubok bahagi sa pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasama yan, mga kapatid. Pwede bang ang adobo ay toyo lang? Di ba nilalagyan ng maanghang? Nilalagyan ng sili. Di ba? Yung mga nagpapasarap, yung mga ano na hindi mo kayang yung maanghang, di ba? Hindi mo kayang yun eh, pero nagpapasarap. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Bahagi yan. 1 Peter chapter 1, verse 6-7. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. Dapat ninyong maranasan. O mga kapatid, good news. Sabihin mo sa katabi mo, may pagsubok ka ba? Dadaan ka lang dyan. Balikan mo. Oh, huwag kang magtatambay dyan. Huwag kang magtatambay dyan. Gusto ni Lord, dadaanan mo lang yan. Next, sabi dyan, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto. No? Ano sabi dyan? Sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan totoo ang pananampalataya ninyo, papupurihan kayo, pararangalan pagdating ni Jesucristo, mga kapatid. O, di ba? Akala natin, tuwan-tuwa tayo doon sa, sabi nga dyan, yung ginto, di ba? Ang ganda naman ng ginto. Maganda ba ang ginto sa umpisa? Hindi eh. Di ba? O yung brilyante. Ang ganda-ganda ng brilyante, di ba? Pero alam mo ba, isang ordinaryong bato? Pero paano lumalabas yung ganda niya? Tinatabas. Tatabasin yun. Kailangan tabasin. Kaya kapatid, kung nararamdaman mo na parang tinatabas ka ng Panginoon, sige lang. Lord, sige. Alam ko, lahat ng tatabasin mo sa buhay ko, hindi makakasama sa buhay ko. Pag tinabas, hindi madali. Mga kapatid. Kaya nga, wag lang puro, gusto natin yung madalian lang. Hindi, gusto madalian. Pag yung mahirap, ayaw na natin. Alam mo, sa mahirap, doon lumalabas talaga eh. O, di ba? O, ngayon, tuwan-tuwa kayo. Tuwan-tuwa kayo ngayon. Praise the Lord. Salamat sa salita ng Diyos. Uwi kayo. Eh, may pagsubok na dumaan. O, di ba? Anong gagawin ninyo? Lord, ayoko na. Ayoko na, Lord. Hindi ba? Ano, pagsubok lang yun. Dadaan ka lang eh. Di ba?
Titingnan ng Panginoon, tingnan ko nga yan saya mo, kung masaya ka pa rin kung may pagsubok. Di ba? Madali kasi, madali pag blessing eh. Ang sarap tumawa pag may blessing, di ba? Pag may pagsubok, di ba? Patay. O, di ba? Gusto ng Panginoon kahit may pagsubok. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Tayo may kay dyan. Hindi yung kanta ni Fred Aguilar. Tayo may kay. Bakit? Kasi may Diyos tayong buhay. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Roma chapter 8, verse 28. Last na, napahaba na ako. Roma chapter 8. Ilampasan na natin yung isang verse. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya. Na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga kapatid, merong layunin ng buhay natin. Kaya nga, sabi diyan, lahat ng bagay, no? Ay merong ginagawa yan sa buhay natin. Para yung layunin ng Diyos ay mangyari sa buhay natin, mga kapatid. So ang tanong, anong bahagi natin sa proseso na ito? Anong bahagi natin sa proseso na ito, mga kapatid? Dapat kooperasyon. Kooperasyon. Pakikiisa. Pakikiisa natin sa Panginoon. Hindi pag-ayaw, hindi pag-alis, kundi sige Lord, pagtitiwala sa Panginoon, Lord, sige po, alam nyo ang mas makakabuti sa akin. Sige Lord, kooperasyon. Kasi hindi makakakilos ang Panginoon kung walang kooperasyon tayo. Hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy, chapter 13, verse 15 to 16, makinig kayo sa araw na ito, pinapipili ko kayo. Sabi ng Panginoon, buhay o kamatayan, kasaganan o kahirapan. Tayo ang pumipili, mga kapatid. Ano man nangyayari sa atin, bunga ng pagpili natin. Malaya tayong pumili ng anumang bagay, pero hindi tayo makakaiwas sa resulta nito. Anong pipiliin mo? Di siyempre yung maganda, di ba? Pipiliin mo ba yung kamatayan? Hindi, pipiliin mo yung buhay. Pipiliin mo yung kasagana, hindi yung kahirapan. Paano mangyayari yan? Sabi roon. Verse 16, inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ninyo ang Panginoon Diyos, mamuhay ng ayon sa paraan niya. Umalain tayo sa proseso ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Makiisa tayo sa proseso ng Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi diyan, ang nakay Kristo, maganda sa ibang translation, ang nakipag-isa kay Kristo, ang nakikiisa kay Kristo. Ang sabi diyan, ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang sino mang makikipag-isa sa proseso na nais ng Panginoon, makakaranas talaga ng pagbabago sa buhay niya, mga kapatid. So, mga kapatid, ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Paano mangyayari ito, mga kapatid? Makiisa tayo. Makipag-cooperate tayo sa Panginoon. Sige lang. Kung narinig mo sa salita niya, tinuturuan ka ng Panginoon, tinuturuan ka kung anong tamang gagawin mo, sige lang. Kung nararamdaman mo ang Holy Spirit, may sinasabi sa iyo, gawin mo to, huwag mong gawin yan, sige lang. Sa mga pagsubok, ano yung tinuturo ng Panginoon? Bakit pinapayagan na daanan natin yon? Daanan natin yung mga pagsubok na yon. Matuto tayo. Matuto tayo. May tinuturo ang Panginoon dyan. Kasi sa mga pagsubok, dyan tayo Dyan tayo, di ba? Lalo na, pag may pagsubok, talagang iba tayo. Kung tumawag sa Panginoon, Panginoon!
Di ba? Pag may pagsubok, grabe. Pag walang pagsubok, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pero pag may pagsubok, Lord, tulungan mo ko, Lord. Hindi ko kaya. O, di ba? Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, kung ikaw tinanggap mo talaga si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, gaano man kapangit yan, gaano man kasakit yan, may magandang purpose pa rin ng Panginoon. Di man natin maintindihan. Di natin maintindihan. Dapat, hindi lang ito, dapat, alamin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko maintindihan ito. Bakit, Lord? Ano yung gusto mong gawin ko? Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat sa karunungan binibigay mo sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. Na maintindihan ko ang mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan. Panginoon, alam mo ang ninanais ng puso ng bawat isa. Alam mo ang mga pinapangarap. Pero salamat sa iyong salita na nasa tiyan pa lang kami ng mga magulang namin. Kilala mo na kami. At meron ka ng inihandang plano sa buhay namin. Ang kailangan lang namin, ito yung lakaran namin. Alamin namin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, alam mo ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Nanay man, tatay man, mga kabataan, Lord, walang exempted, Panginoon. Lahat ay nakakaranas ng mga sitwasyon, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko po, Panginoon, ipakita mo po sa kanila, ipaunawa. Ano po yung nais mo na matutunan ng bawat isa sa anumang mga pinagdadaanan namin. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kong dalangin sa umagang ito. Patuloy na kalakasan, patuloy na karunungan na nanggagaling sa inyo. Patuloy na pagsama mo, O Diyos, sa buhay na nilalakaran nila ngayon. Maaari, Lord, may mga okay ang buhay, pero meron mga lumalakad sa mga bako-bako, Panginoon, nahihirapan. Lord, hawakan mo po sila, Panginoon. Hayaan mo po daanan nila ito, malampasan nila sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Lord, dalangin ko ang masagana mong biyaya ay maranasan po nila. Dala-dala nila sa pag-uwi nila sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin sa salita mo na lagi nagtuturo sa amin kung ano mga dapat namin gagawin, Panginoon. Salamat po at Lord, pagpalain mo po, pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayun,